Okay mga kaibigan, nandito na naman po tayo sa isang reaction video. Mayroon na naman po tayong panonoorin galing po sa ating Pinas News Insider. Mukhang umiiyak ata si Honti. Hindi naman ano. Ito lagi na itong usap-usapan pero gaano na ba talaga kaimportanting malaman natin yung sa PhilHealth daw di umano'y may kinalaman itong si Risa Hontiveros. Ito galing sa ating Pinas News Insider, no? Ang title kasi nito, wala na finish sa korte. Suprema Bistado si Risa guilty hatol sa PhilHealth sinisingil Marcoleta BP Sara. Yan po ang title. Panonoorin po natin. Etong PhilHealth na to lagi na kasing usapan. So gusto kong malaman kung gaano nga ba katotoo na sumasangkot daw di umano itong si Risa Hontiveros. Aalamin ho natin yan. Okay, tara. Yes mga kapatid, i-play na po natin ng sabay-sabay. Ay wala. Okay, diretso na po natin. Asan na ba yun? Yung aking wala dito. Yan, subukan nga natin ulit. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, i-play na ho natin ito. Anong meron kay Risa Honti? Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Hindi man ay balitang sadyang totoo talaga ang katagang. Hindi mo mapapaamin ang mga taong sinungaling. Kasi kahit tarap-harapan mong kumprontahin, nagsisinungaling pa din. Sa hindi na mabilang na pagbida-bida mo sa mataas na kapulungan ng Senado, hanggang ngayon ay sablay pa din ang sarili mong argumento. At tila sadyang nagisa ka sa sarili mong mantika. Tsaka ano, 'di ba, may pinaglalaban siyang ano ba 'yun, kayang ibaliktad, bla bla bla, pero sinabi pala ng korte hindi naman pala. No? Sinungaling din 'to no? Okay, tuloy tayo. At kung wala kang alam, manahimik ka na lang. Ito ang buwelta at sigaw ng marami sa ating mga kababayan kay PhilHealth Queen Risa Hontiveros matapos mismo ng Korte Suprema na ang siyang kumalampag at sumampal ng katotohanan sa kanya dahil sa paglilinaw mismo ng mataas na hukuman na mali-mali ang pahayag ni Risa Hontiveros na unanimous ang desisyon nila sa kasong Legal of Cities versus Comelec. O, kita nyo, pinagloloko nyo yung taong bayan. Paano na lang, halimbawa, walang kaalam-alam yung kausap mo. Kunwari, meron kang kakausapin, naliligaw ng landas, hindi niya alam kung magiging Duterte siya, o kaya PBBM, o kaya yung kakampi ninyong kakampeng. O, halimbawa, magsasalita ka, si BP Sara kasi ganito, dati naman yung korte, bla bla bla, yung ganyan. Syempre, walang kaalam-alam yun, maniniwala na lang sa sinasabi mo. Diba? Dadaanin mo sa mahinahon, no? Ay, nako, ewan ko ba nito sa babaitang ito? Tapos malaman-laman namin, mali pala yung impormasyon na binabasa mo sa cellphone mo. Saan mo ba nakuha yan? Ay, nako. Lakas-lakas mong magalit sa mga nagpe-fake news sa'yo, pero ikaw nami-make news ka, no? Hindi ho dapat ganun. Dapat ho pumatas ho tayo. Ang kasong ginamit ni PhilHealth Queen Risa Hontiveros sa kalagitnaan ng mainit na sagutan at debate nila ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Rodante Marcoleta tungkol sa walang katapusang impeachment laban sa pangalawang Pangulo na si Sara Duterte Carpio. Kaya naman taong bayan, hindi mapigilang singiling muli ang senadora tungkol di umano sa mga kababalaghan na nangyari noon na kinasasangkutan nito sa PhilHealth. Dapat si Sir Marcoleta, no? Kakaganito ni Risa, kung ako kay Sir Marcoleta, i-open yung sinasabi yung usapan dyan sa PhilHealth. No? Buksan ngayon yan ni Marcoleta. Tingnan natin kung anong mga idadahilan nito. Ilang taon bang manunungkulan si Sir Marcoleta? Di ba 6 na taon? Sa 6 na taon na yun, maraming magagawa yun. Maaaring ma-re-elect pa siya sa mga susunod pa dahil makikita kung hindi magbabago yung performance ni Sir Marcoleta at mananatili siya doon sa kabutihan. Sabi ko sa inyo, hindi mawawala yan sa Senado. Maaring pwede pang pumasok yan sa pinakamas mataas pa kung magtatandem sila ni BP Sara. Ano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero
Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, description yan. subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga Alright. mga kababayan, sa naging opisyal na pahayag ng kataas-taasang hukuman ng Korte Suprema sa pamamagitan ng kanilang spokesperson na si Attorney Camilting. Ayun, no, kitang-kita dito. Ibinidang kaso ni Risa kay Marcoleta, mali ayon sa Korte Suprema. Oh, ano pang ibibida mo? Putik, mali-mali ka pala. Sino ngayon ng fake news? Di ba? Asang sinabi nila na hindi totoo ang pahayag ni Senator Risa Hontiveros na Agoy! unanimous ang kanilang naging desisyon sa Legal Cities of the Philippines versus COMELEC noong taong 2009. Ayun. Hindi rin raw tama ang naging katwiran ni Senator Risa Hontiveros Oh. matapos ang pahayag nito na naging unanimous ang desisyon ng kataas-taasang hukuman. Ayun, patay ka ngayon. Wala kang babaita ka. Wala kang ibang ginagawa kundi kumontra ng kumontra. Ayaw mo kay BBM, ayaw mo din kay BP Sara. Yun naman ang totoo, butik niya. Biruin mo, nanunungkulan ka sa gobyerno. Walang ibang, yung mga tao, walang ibang nakikita kundi puro ka kontra. Matatapos na ng termino mo ulit, kontra ka ng kontra. Sa buong kabuuan ng pag-upo mo dyan, mas maraming galit sa'yo, mas maraming may ayaw sa'yo. Ganyan ba, minsan lang tayo mabubuhay. Sa susunod na, pag ikaw ay nategi na, nabawian ka na ng buhay, sa susunod na buhay mo, magiging tao ka pa kaya? Wala na, tapos na. Anong ikukwento mo kung halimbawa mapunta ka sa langit, mapupunta ka ba? O anong ikukwento mo? Baka pagdating dun, mag-argue-argue ka pa rin. Eh baka nga i-reject ka rin dun sa baba. Sa kumukulong supre. Doon sa impyerno, kung halimbawa man. O, baka ayawan ka rin kasi masyado kang paepal. Puro ka dada, no? Baka ay, ayoko yan. Bakit? Puro ano yan eh, kontra ng kontra yan eh. Baka palitan pa yung trono ko rito, sabihin sa'yo sa baba. O, saka naman pupunta ngayon. Sa kawalan. Baka kahit yung kawalan, itaboy ka na. Wala nang ginawa sa buhay yan kundi kumontra ng kumontra eh. Tapos mali-mali pa pala, anak ng tete, nakakahiya naman yan. Ang matindi dyan, kaya nyo pang ipagtanggol to. Ako hindi, wala. Masusuka ako, hindi ko kayang ipagtanggol to. Hindi, ayoko rin magpabayad sa ganito, wala to. Bleh! Wala talaga tong mga to, wala nang ginawa kundi, may nagawa ba to sa panunungkulan niya? Marami na bang napatupad to? Bakit walang maingay na nagawa to? Walang ginawa, di mo. Kunwari ka pa, may paganyan-ganyan ka pa, si BBM na target nyo. Gusto nyo rin naman talagang pabagsakin ng Marcos, di nyo lang kaya. Kasi nga magiging president si BP Sara, di ba? O kaya si BP Sara ang binabanatan nyo. Hanggang 2028, mahiya naman kayo, wala kayong gagawin kundi pabagsakin si BP Sara. Ang kakapal ng mukha ng mga to. Ng Korte Suprema dahil sa motion for reconsideration na inihain sa kaso noong 2009. Kaya't kung gagamitin raw ito sa legal na basihan para itugma o ikumpara ang naging desisyon noon ng Korte Suprema sa ngayoy desisyon na ibinasura ang impeachment trial laban sa pangalawang Pangulo na si Vice President Inday Sara Duterte, ay isa raw itong napakalaking sablay dahil para raw mismo sa kataas-taasang hukuman, magkaiba ang naging desisyon sa Legal Cities of the Philippines versus COMELEC at sa pagbasura ng Korte Suprema sa Articles of Impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Eh, kita mo pala, laki-laki pala na. Malaki pala ang pagkakaiba eh. Anong gusto ni Hontiveros, siya yung tama? Naging attorney ba yan? Ano bang may pinag-aralan meron yan? Putik yan, ang dali naman siguro. Kung ipapaliwanag sa'yo, madali mong maiintindihan. Ba't wala kang ginawa kundi kumontra ng kumontra? Isama mo na si Bam Aquino mo, tsaka si Kiko Pangilinan mo. Sama mo na rin si Tito Soto. Magsama-sama kayo. Sus. Ay, po, nakakaya itong mga to. Si Inday Sara Duterte Carpio. Samantala, narito naman ang samot-saring komento at reaksyon ng marami sa ating mga kababayan online kung saan ay hindi mapigilang singiling muli ang senadora tungkol sa kababalaghan na nangyayari umano at kinasasangkutan nito noon Naka. sa PhilHealth. Grabe,
Harapang nahuli ka risa sa sarili mong mantika. Korte na mismo ang kumalampag sa mga di umano'y kasinungalingan at mga imbento mong kabulastugan. Unahin mo muna ang pera nang di umano'y winaldas mo sa PhilHealth. Ibalik mo yan sa taong bayan dahil pera namin yang mga mahihirap. Ano bang meron kasi doon sa PhilHealth na yan? Kahit na nakalusot ka ngayon, tandaan mo, sisingilin ka rin ng taong bayan sa pinaggagawa mo sa pera ng PhilHealth. Dapat managot ka sa batas. Grabe na ito, harapang pagsisinungaling na ito sa taong bayan dahil mismong nagkorte suprema na ang nag-fact check sa senadora. Magbayad ka na lang sa PhilHealth na ginalaw mo dahil pera ng taong bayan yan. Tandaan mo na walang usok ang hindi aalingasaw. Hindi mo matatakasan ang lahat ng kabulastugan na ginawa mo sa batas. Ako wala akong wala akong pinaka ano bang tawag diyan, yung pinaka-idea yung patungkol dun sa PhilHealth. Naririnig ko lang mataas yung kanilang mga naging bonus. Hindi ko pa alam yung iba eh. Kaya gusto ko rin malaman at alamin kung anong kaugnayan talaga niya sa PhilHealth. Kasi nag-search din kasi ako, parang wala pang malinaw na kaso na pwedeng may nagsampa na ba, walang ganun. Puro kasi salita, wala tayong nakikita. Kaya si Marcoleta, ang naiisip ko dyan siguro nakapila na lahat yan eh. Lahat ng mga tiwali na nagnakaw sa gobyerno, iisa-isahin yan. Unahin lang niya muna itong mga urgent. Yan, mga kapatid. Tingnan natin ang magagawa pa ni Sir Marcoleta kasi unang taon niya pa lang ito eh. King ka PhilHealth Queen, akala mo hindi yan mapansin sa Supreme Court. Yang sinabi mo sa Senate, ikaw lang pala ang fake news. Di lang fake news, sinungaling pa. Alam naman O yan, alimbawa ganyan, sir, mga ma'am, no? Kung ito pala, kung ano-ano mga pinagsasabi, bakit hindi na lang din siya ang kasuhan? Kasi kawawa naman po yung mga vlogger na wala namang kinalaman dun sa sinabi nung nakahood, no? Yung naglabas ng saloobin, ni-reactionan lang naman nila yon. Pati yun mga dinimanda niya ng cyber libel, anak ng teteng. Hindi naman yun yung main target niya. Yung main target niya, yung tauhan, yung mga kinuha niyang magbibigay ng statement laban kay Sir Kibuloy. 'Di ba? Naalala niyo sa madaling salita, bumaliktad po 'yon at sinasabihan niya ata ng sinungaling. O ngayon sinungaling pala yun. Bakit ikaw? Kinuha mo pa, alam mo sinungaling. Sino ba talaga ang nagsisinungaling sa inyo? O ngayon, yung mga vlogger yun yung kinasuhan. Ngayon, gumawa siya ng mali. Pwede bang ito naman ang gawa nyo ng paraan? Kasi nagkalat sa Senado to eh. Dapat siya naman din bigyan ng sample. Alam nyo, lahat ng mga tiwali sa gobyerno, kung pwede lang, kung kakampi na natin yung Supreme Court sa katotohanan, gawan ng paraan para matanggal lahat ng mga kurakot sa gobyerno. Tapos, sabi nga ni Madam Amy, pag tinanggal nyo yan si speaker, biruin mo, speaker pa rin ngayon. Ang sakit sa ulo niya, anak ng teteng, lalo na ngayon, binigay yung budget. Nasa kanya na naman yung budget, tontuwa na naman yan, putik, trillion na naman yan. Para sa 2026, 2025 pa lang, baka may budget pa ba? Anak ng teteng, sa mga walang pakialam po sa politika, hindi nyo nakikita kasi kung anong perang mga napag-uusapan dito, kung gaano kalaki yung nawawala, kung ikukumpara mo kay BP Sara. Si BP Sara magnanakaw 125 million lang o 120 million something lang, 600 million o etc. million. Puta, bilyones na. Kita nyo, naririnig nyo rito, mga bilyon, trilyon ang usapan, mga bycam, blood control. Bakit tayo pa imbestigahan? Imbestigahan, nako, yari kayo kay Marcoleta, dudurugin kayo Lahat niyan. na ang speeches at tuloy-tuloy na opinions natin, ni Monteveros ay based sa research ng staff niya na hindi nababasa kasi fake niya yan diretso sa phone niya. Walang study o discernment o fact-checking man lang. Birada agad. Kaya't nasusupalpal kung merong ka-debate o katunggali sa plenary. Galing Diligent sa naman cellphone. siya magtanim ng testigo at kaso. Nakakahiya kang senador. Instead na gumawa ka ng magandang batas para makatulong sa bayan, inuuna mo pa ang pansariling ambisyon. Wala kang pakinabang. Mismo korte ang magsasabi fake news. Ito si Risa. Nilinaw ng Korte Suprema na hindi unanimous ang kanilang desisyon sa kaso Agoy. ng League of Cities versus the Commission on Elections o COMELEC. Di fake news yun, Risa Ontiveros. O anong gagawin natin pagkatapos masabihan siya ng fake news? Sana lang nyo na yan, itaboy nyo na yung babaitang yan. Payo ng hukuman, tingnan ang desisyon at resolusyon na nasa kanilang e-library.
Ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting, hindi sila tiyak kung saan nanggaling ang claim na ang desisyon GPT ay unanimous. Noong hindi nila tiyak kung saan galing. Hindi galing sa bunganga ng fake news peddler na si Risa. Hindi bakit ko nasabing fake news yan si Risa bukod dito sa Supreme Court. May kakaharapin yan si Risa na kaso. Iimbestigahan ni Robin Padilla, wait lang kayo. Dahil di umano nagtanim witness yan, hindi ko po siya pinagbibintangan. Pero mas maganda nga maimbestigahan. Nakapila na. Patay ka, yari ka. May mga nakapila palang naka-ready sa'yo, no? Kasi pag maiimbestigahan niya, malalaman natin ang katotohanan. Ayun. Malaman talaga natin kung sino mas fake news sa kanila ni Claire Castro. Ayun. Ulitin ko, kinorek po siya ng Supreme Court. Mm. Nakakahiya. Hindi ka nagtatanim witness lang, nagtatanim jurisprudence ka pa, anim ka. isang araw, sinabi ni Senator Risa Hontiveros na unanimous ang desisyon ng Supreme Court sa kaso ng League of the Philippines. Ayun. Nag-ugat ito sa pagtatanong ni Senator Rodante Marcoleta kung mayroon bang nangyari na binaligtad ng Supreme Court ang kanilang unanimous decision. Ay, nako. Alam nyo, ulitin ko lang ha, na-expose po. Kasi po hindi nadadaan. Ito sa mga komunista. Hindi po natin pinagbibintangan komunista tong mga to Pero sa mga komunista, hindi po kasi nadadaan sa pasigaw-sigaw. Hindi nadadaan sa pag-ganon-ganon. Sigaw sa kalsada. Baka. Walang utak yan. Ako, ipopromote ko to. Let's start new breeds of senators. Yung may brains. Kaya nga patuloy na pinopromote ko si Attorney Vic, Attorney Torion, Attorney Jimmy Bondok sa 2028. Dahil talaga nagmukha silang tanga dito. Good thing na lang nahuli siya ni Marcoleta. Ngayon, tingnan nyo, may pagbabago mangyayari. Nakikita nyo na maraming mga senador o congressman quote ng jurisprudence. Di ba? Dahil sa nangyari ngayon, hindi na magko-quote basta ng jurisprudence yan. Nangyari sila Kaya po tayo magtulong-tulong tayo mga Pilipino. Mahilig sila kasing ganyan Babaluktutin nila yung batas tapos magko-quote sila ng jurisprudence. Sundan po natin. Imbestigahan natin yung mga kinu-quote nilang jurisprudence. Mamaya kasi salita sila ng salita ng mga quote, hindi naman pala totoo, no? Kunyari, dapat si BP Sara mangyari din kasi dati may nangyaring ganito, inaprobahan naman pala, bakit kay BP Sara ngayon hindi? O tapos kung titignan mo pala yung example niya, peke. Ay, nako po. Baka mamaya, nag-alarisa. Hindi lang tanim witness. Di umano, nagtanim jurisprudence pa. Nako. So babantayan po natin simula ngayon. Yung Quadcom, tinatayo na naman yan. Nako. Young Guns, kung ano-anong pakulong grupong tinatayo nila dyan sa kamera, alam naman natin kung sino lang hahabulin yan. Baka magulat tayo. Yung mga baykam, maging problema na rin na i-connect nila sa Duterte. Duterte na naman may kasalanan, Wala nang ginawa, kundi Duterte na lang lagi. Tuloy tayo. Si BP Sara, si PRRD, at ang mga DDS. Eto lang. Nakakatakot kasi na talo sila dito sa impeachment. And obviously, nalungkot sila dito. Kita nyo naman, na-obvious nyo that they are very desperate na tanggalin si BP Sara. Ito nakakatakot. Baka papasukin nila ang Amerika, makailam sa Pilipinas, para talagang maipit si Sara. Alam mo kung bakit? Kasi alam nila, ayaw ni BP Sara ng Duterte sa mga Amerikano. Hindi yung Americans, yung US government. Not per se yung mga kano. Yung government kasi nakikialam sa atin. Kaya, pati komunista, US, komunista, and drug lords, ayaw niyan sa Duterte. Kaya magtutulong-tulong yan. Ngayon, they are getting desperate. Kasi hindi sumut yung impeachment. Tagaan nyo sa bato. Ang pagagalawin nila dito ICC. Mag-iingat dapat si BP Sara, si Bongo, at si Bato. Yan ang sa tingin kong gagawin nilang hakbang. Bantayan po natin itong ating mga mahal na mga leader, senador at Duterte, si BP Sara. Ang gagawin lang nila, magpapalabas lang sila ng warrant of arrest sa Interpol. Tapos, ulitin. Yung ginawa kay PRRD, dinala na lang ni Torres sa Villamor. Look at them, how they... Di ba si Madam Amy parang magpapanukala ata na hindi na pwedeng gawin yan?
May ganon din si Madam Amy. Sana tuloy-tuloy yan, dire-diretso na magpapanukala siya na hindi pwedeng dalin sa dahig yung mga kapwa Pilipino. Parang may ganon siyang panukala. Desperate they are. Pinag-uusapan na pati si Torre, pwede na ring maging, yun ang sinasabi nila. Pwedeng tumakbong vice president. Nako, wala Diba? na. Ganyan po sila kadesperado. Wala na ang Pilipinas. Si Risa, gusto na rin patakbuhin. They are looking for answer eh. For them kasi, it's a must na mawala yung kalaban ng droga, mawala yung kalaban ng komunista, Oo. mawala yung kalaban ng mga US government. Kung ang Duterte, kaya nagsasama-sama yan. Ako, asahan ninyo. Eto, ang laki ng problema sa baha. Yan ang susunod na iimbestigahan. Alam naman nating lahat. Yung insertions. Kaya nga, pinilit nila impeachment. Tingnan ninyo. Ipapasok nila kung ano-anong klaseng balita para mapagtakpan yun. Ay, Hindi sila naging successful na ipantakip yung impeachment. oo. Umasa kayo, merong malaking balita na naman. Parang yung sabong, nawawalang sabongero. O yung sabongero parang wala na, napapanis na eh, no? Ganun, di ba? Naglabas sila. Pati Taal Lake, kinalkal. Ganyan po ang mangyayari dyan. Maglalabas sila ng balita para mapagtakpan yung baho nila. And at the same time, talagang gusto nilang mawala si BP Sara. Pagagalawin ng ICC. Nako. Ito pa, masasabi ko, total andyan na rin si Risa eh. Sayang yung binabayad mo sa staff mo, Risa. Hindi ko alam kung yung mga staff mo, abogado. Pero kung kanino ka man kumuha ng source mo ng jurisprudence, mali. Kung ang nagsabi sa iyo niyan ay staff mo na hindi abogado, kumuha ka ng abogado. At kung yung staff mo ay abogado na nag-send sa iyo ng Tanggalin. maling jurisprudence, sisahantihin mo yan, bobo yun. Ngayon, ang sabi nila, kumukuha ka raw, ang staff mo raw, ChatGPT. Nye. ChatGPT. Huwag po kasi yung free na ChatGPT gamitin mo. Magbayad ka. Hindi kasi dalawa yun. Ngayon may bagong version 5. Pero kung gusto mo na mas magandang sagot, gumamit ka daw ng 5. Yung premium account. No? Okay, tuloy tayo. Tingnan natin. Kaya mali yung binigay sa yung jurisprudence eh. Di ka ata nagbabayad eh. So whatever, abogado yung staff mo o hindi abogado o si ChatGPT man yan, in a way, palpak, palitan mo na. Ha? O, next topic po tayo. Risa. Pandira. Oh, Unity nagpapahiwatig gusto maging DDS. No, unity ng oposisyon. Nye. Ano ba ito mga pinagagawa imbis na unahin magtrabaho kung ano mga pinagagawa ng mga to? O, tingnan natin. Bago ng pinakamalakas na oposisyon, nasasabak sa 2028 presidential election. Ha? Pinakamalakas? Talaga to si Edo. Pinakamalakas ha? Yan po ang target ni Senadora Risa Ontiveros. Pero ngayon pa lamang, tila may hat Ngayon pa lamang natatawa na ako. Magtatayo ka na naman ng grupo, Risa. Anak ng teteng. sa umunoy pagkakaibigan ni na Mayor Leni Robredo at VP Sara Duterte. Posible bang umanib ang oposisyon sa mga Marcos? Nasa frontline ng balitang yan si Gio Kinain na nga nila yung suka nila, eh, di ba? Oo. Robles. Oposisyon sa 2028. Yan ang oposisyon. Ang galing, no? Ha? Gusto ako. Kahit pagsamasamahin yung boto ng mga yan, di mananalo kay BP Sara. Wala. Ayaw na ng mga tao dyan eh. Meron man sila lang, konti lang talaga. O pwede pang, kahit yung pinakamalakas na pandadaya na sigurong pwedeng magawa, hindi pa rin sila mananalo sa sobrang dami pong nagmamahal sa mga Duterte. At ito po ang nakakahiya sa mga ganitong tao, mga sakim sa kapangyarihan. Sa akin lang sariling pananaw ko lang. Ang dami, kauupo nyo lang. Hindi po pwede magtrabaho muna kayo, magpakitang gilas kayo kung talagang karapat dapat kayo sa 2028. Yung mga kauupo nyo lang, sinisira nyo na agad yung pangalan nyo na akala nyo makakabango. Wala na tong mga tumanda na lang, no? Wala, di man lang Ay, Panginoon ko, kayo na hong bahala sa mga taong ganito. Pero kung ganyan pa rin talaga sila, alam mo nyo kasi mga kapatid, ang lalaking pera ho kasi yung nagiging usapan dito eh. Hindi kasi nahahawakan ng iba, kaya yung ibang mga Pilipino, hindi natin masisisi, wala namang alam sa politics, tayo rin naman wala, pero dapat magkaroon tayo ng pake. Biruin mo, ang lalaki ng bilyon-bilyon yung mga usapan, tas nakikita natin, ang dami pa rin mga mahihirap, ang dami pa rin mga sirang mga dapat ayusin dito po sa ating Pilipinas. Asa na yung mga yung pera, ano?
Hindi natin sinisisi na maraming mahihirap dito sa Pilipinas. Hindi natin sinisisi ang gobyerno. Ang sa atin lang sana, ang gobyerno kasi ang pwedeng tumulong sa mga kapwa Pilipino, lalo na yung mga said na said, walang-wala talaga. Ang gobyerno po kaso ang naririnig natin may nakawan ng mga nangyayari. Hindi lang ho basta nakawan ang nangyayari. Malalaking perang nakawan ho ang nangyayari. So, kauupo lang, magdadadaldal na agad, kauupo lang bilang ulit, na-re-elect, etc. Tapos, ang unang inaatupag yung impeachment trial. Ang kakapal ng mga mukha, no? Basta tayo mga kapatid, sama-sama tayo, doon lang tayo lagi sa tama. Lagi niyong tandaan, kapag tama, doon tayo sa mabuti, kahit papano, may awa naman ng Panginoon, may mapupuntahan tayong maganda pagdating ng panahon. Pero kapag ikaw punta ka sa liko, masayang-masaya ka, binayaran ka, marami kang pera, pero hindi mo alam yung mga nasa paligid mo, naghihirap na, kawawa na, mayaman ka nga, nabibigyan ka nga ng biyaya ng gobyernong pinagtatanggol nyo kahit mali na, pero nakikita mo yung mga paligid mo, sira-sira na, kawawa na, no? Makonsensya ka dahil sa pagsasalita mo, lalo na kapag yung pangunawa din ng nanunood sa'yo, naliligaw ng landas, kakampi pa sa'yo, tapos sa susunod na iboboto nila, yung mga buaya na inakala nilang mabuti dahil nga sa pagsasalita mo, maawa kayo sa mga tao. Napaka-selfish nyo, kayo lang ho nagkakapera, kayo lang po. Pero yung taong bayan, yung ibang mga mahihirap, wala na, kawawa na ho sila. Sana ho naiintindihan nyo, mas magandang kumampi doon po sa tama. Pero kung gusto nyong ganyan, mamanahin naman yan ng mga apo-apo nyo hanggang sa mga susunod na saling lahi ninyo. Makikita na nila, pag halimbawang nanaig po ang kasamaan laban sa kabutihan, kasalanan ninyo yan. Oh my God, we're back again.